Ito yung continuation ng vlog ko kahapon. Bali, hindi pa talaga ako natatapos maglinis. Sinadya ko lang talaga munang maligo para mapreskohan naman yung katawan ko. And dito nga muna yung uunahin kong linisin sa kwarto. Gabing-gabi na nito. And bala ko na talaga sana dumiretso na sa kabila. Dahil nandun yung mag-aama ko. Dun nga kami mag-overnight. Kaso ayoko naman na uuwi dito. Tapos ang dami nag-iintay ng mga kalat, mga ligpitin. At saka meron din na kung kailangan pang i-fill. Diba nga recently nakatanggap ako ng ganitong kutsyon from Kosova. So, meron pa kasi akong ibang mga angle na kailangang i-fill. Kaya nagsuot na rin ako ng pajama para very pantulog ang atake natin habang nagfi-film nitong kutsyon. And may nabasa rin akong comment. Bakit daw kasi binuksan ko na agad tong kutsyon? Bakit hindi na lang inantay ko daw muna na lumipat kami ng Batangas bago ko siya buksan para nga naman hindi kami mahirapan sa paghahakot at less space ang makukonsume sa truck. Naiintindihan ko naman yan. Pero kasi I'm so sorry na. Diba ang gusto ko, wala akong matitirang mga deliverables or mga video posting na pending bago kami lumipat. Dahil kapag nakalipat kami, marami na ako masyado mga trabaho doon. So, inuna ko na munang buksan ito and behind the scene, nagfi-film na ako ng iba't ibang kinemberlo dyan. So, pasensya na po kung nabuksan ko po agad itong kutsyon. Sana maintindihan niyo po. Char. Ayan na nga at naglagay na rin ako ng cover dito. Paborito kasi ni Pinky yung color blue namin na bedsheet. Kaya naman, pagbigyan, minsan kasi umuwi yan ng bahay tapos iba yung kulay ng bedsheet lalo na kapag nililinis ako ng kwarto. Ayaw niya. Hala. Dahil malinis na nga sa kwarto, next naman dito na tayo sa may kusina at sala. So itong mga nandito sa lamesa, ang bala ko ilagay ko siya dito sa aming cabinet from SIV Home Deco. So konti na lang kasi yung laman nitong cabinet na ito dahil nga kanina, 'di ba? Continuation nga itong vlog na to. Kanina yung most of the things, may English, yung mga gamit dyan, mga small appliances, pinaglalagay ko na nga sa karton. So, kakaunti na lang yung nakalagay dyan. Naisip ko habang hindi pa kami nakakalipat. Siyempre, magluluto-luto pa si Pingoy. So, para naman hindi nakakalat at organize pa rin yung mga ingredients, mga pangluto, condiments at kung ano-ano pa. Pinaglalagay ko na lang siya dyan sa puting cabinet namin, malapit sa may lutuan area. And then, dito naman sa may countertop namin, pupunasan ko na rin siya. Alam mo, naninibago pa rin talaga ako na wala na nga dito yung hanging cabinet namin. And okay lang din naman, even though nalulungkot ako dahil nga namimiss ko siguro siya dahil hindi pa ako nanawa. How I wish inagahan ko yung pagbili noon, diba? So, masaya rin naman ako dahil yung friend ko nga yung nakabili nung hanging cabinet na ipakabit na agad nila, nag-update siya sa akin. And ang ganda, bagay na bagay din sa kitchen nila. Thank you so much, Zai! Anyway, napapansin nyo ba? Ang dami mga dimples. Ang dami mga butas-butas dito sa pader. Yan kasi yung mga ginamitan ng drill para lang maikabit yung cabinet na yun. And I know sa ibang mga apartment, bawal na bawal talaga yung mag-drill as in. Pero kasi yung landlord ko dito, sobrang supportive niya na to the point na kahit magbubutas-butas ka dyan, walang problema. Kasi marami siyang alam na gawin na tipong kahit siya, alam niya kung paano ayusin yan. As in, minsan nga kapag meron kami mga nararamdaman, mga sakit, or mga tanong na hindi namin alam ang sagot, tatanungin lang namin yung landlord namin. Tapos, ayun, alam niya na. Tapos, ang galing nga eh. So, anyway, okay lang sa kanya yung mga pagdidrill ng ganyan. Kasi gusto niya nga maging comfortable kaming mga tenant niya dito sa apartment niya. And sobrang bihira lang makahanap ng ganong landlord. Kaya sobrang na-appreciate ko ang aming landlord na si Doc. So, dun sa lilipatan namin, kasi bahay siya and hindi talaga siya paupahan. Hindi talaga siya pinaparentahan nung may-ari doon. Talagang rest house yun nila and mga 1 hour away lang naman sila nakatira. Meron pala nagtatanong, papaano naman daw kapag kailangang pumunta doon sa rest house nung may-ari? Tinanong ko siya, actually, nung nagkita kami. So, sabi ko, what if may kailangan kayong mga errands dito sa area, tapos kailangan nyo na matutuluyan? Wala naman daw problema kasi yung husband ng aking landlady, may mga kamag-anak din daw doon na pwede nilang matuluyan. And pwede naman sila bumisita sa bahay. Wala namang problema doon. Bahay naman nila yun. Makikirenta lang kami doon. So, ang nangyari is, napanood niya nga yung video ko na sinabi ko na gusto ko nga ng provincial life. Gusto ko lumipat sa probinsya para maka-experience ng legit na provincial life
yung mga anak ko. Kaya niya naisip na since wala namang nakatira doon palagi sa bahay na yon, kumbaga may caretaker lang na once in a while pumupunta. So naisip niya na i-offer sa akin agad-agad, and sobrang natutuwa naman ako sa generosity ng aking bagong landlady. So ayun na nga, dun sa dilipatan naming bahay, as much as possible, ayoko talaga na mag-drill kami doon. Kaya lahat ng mga existing gamit namin dito na nakadrill, yung mga cabinet sa CR, mirror, and cabinet doon sa sala na nakahang, hindi na namin siya bibit-bitin. Buti na nga lang din kasi nung one time na wala nga kami dito, nandun kami sa kabila nag-overnight. Nagpunta na yung new tenant dito, nakita niya na, and bibilhin niya nga yung ilan sa mga binibenta kong gamit dito. Pasensya na talaga kasi hindi talaga kami nag-meet halfway pagdating sa kitchen cabinet dahil nga syempre kailangan ng momshi ng funds, 'di ba? Alam niyo na, pinoproblema ko lately yung mga gastusin ng mga paparating. So kailangan ko instant man, hindi ako pwede na sa installment kasi nga 'di ba? Hindi naman pwede magpa-installment yung mga pang down at saka pang truck, 'di ba, nalipat bahay. And para po sa aircon ko, baka naman po merong interesadong bumili. 2 years old na siya. Magkano ba dapat yung bentahan ng ganyang 2 years old na Colino 1.5 inverter na quad series? Wala siyang kahit anong issues, mabilis magpalamig. Sadyang sobrang lakit. Iniisip ko nga, maganda siguro siyang ilagay sa sala, sa bagong bahay. Pero, ang tanong, ewan ko kung papayagan ako dahil syempre magbubutas ng doon. Pero naisip ko lang kasi kung may aircon din sa sala, at least kung merong bibisita at doon muna sa sala matutulog, at least komportable din yung stay nila. Pero lang naman yun, mga pumasok lang sa isip ko. Well, anyway, almost na nga ako dito. Nakapag-map na rin ako ng sahig. Pero kasi may mga nakalagay nga dito na gusto ko nang maalis dito sa paningin ko dahil mga nalabhan naman na yan. Hindi ko pa lang talaga na, ano ba tawag na ito, na iaayos gaya na lang nitong mga tuwalya. Medyo challenging kasi yung pinaglalagyan ngayon ng mga tuwalya at vegetal. Kailangan ko pang iakyat baba. May kabigatan yung storage box na nasa ibabaw ng cabinet namin. So, I think, konting tiis na lang naman dahil pagkalipat, meron naman tayong malaki-laking paglalagyan ng mga bedsheet, mga tuwalya. Alam mo, madaling araw na nga ito. Talagang pagod na yung katawan ko. Pero pinipilit ko kasi siyang tapusin dahil nga gusto ko na pumunta sa kabila dahil kailangan ko na ring maglinis doon. Bakit ko kailangan maglinis doon? Wala, gusto ko lang. Para naman bago kami umalis dito sa Laguna, meron tayong malinis na bahay na maiiwanan doon sa kabila. Tapos ito nga pala yung pinakahuli, pinaglalagyan ko lang ng punda. Etong mga unan sa sofa, tinawagan ko na rin si Pingoy. Sabi ko, lalabitin na yata ako makakasunod dyan dahil inaantok na ako, pagod na rin ako. Dito na muna ako matutulog. So, ayun lang muna. Good night. Bye!